Praise God, mga igsuon, may gabi sa tanan. Welcome sa atuang Saturday evening service. Before we start, shall we pray? Lord Jesus Christ, salamat kaayo Ginoo nga karon Ginoong Dios, ikaw anaan naminaw kanamo, nag-uban kanamo Ginoo Lord God, especially sa amo ang mga viewers online, O Lord God. Salamat kaayo Ginoong Dios nga ikaw anaa sa kanunay, nagapaminaw ug nagahatag sa tanan namong panginahanglan Ginoo. Ikaw ang Dios nga dako tuburan sa tanang paglaom. Salamat sa imong pagkamaayo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Church, once again, may gabi sa tanan ug welcome sa ato ang Saturday evening service. Before we start to our message, shall we go to our church declaration? Sabay-sabay ta, igsuon. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth, and overflowing provision. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen and Amen. Once again, church, ato ng tuuhan ang atoang church declaration. Kay daghan na jud kaay nagpamatuod nga nagakahitabo jud kana sa ilahang kinabuhi. So karon ang atong topic sa atoang Saturday evening service mao ang rise up. Rise up meaning is mutindog ka, mubarog ka. Shall we read our text for tonight? Main text nato na makuha dinha sa Isaiah chapter 60 verse 1. Nga nagaingon, "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you." Thank you, Lord, for your message this evening, and thank you for your servant, O Lord God. Salamat kayo sa mga nagapaminaw karong orasa in Jesus' name. Amen. Mauni siya ang akong nakuha na chapter sa Isaiah chapter 60 verse 1. "Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you." Ako ni siyang gitaytolan sa title nga nagaingon nga Rise Up. It's a prophetic declaration to every believers that accepted our Lord Jesus Christ as their personal Savior. To every believers that proclaim the good news of our Lord Jesus Christ, that stands for the gospel, that stand for the truth, that stand for the word of God. So, for every believers also that was being saved, that was being bought by the blood of our Lord Jesus Christ. So to all of you, arise, stand up, and proclaim that Jesus is the Lord of your life, that Jesus is your light. God's people that will stand to every promise of God in their life. Every believer is a reflection of God's glory and God's light, especially sa period and time nga naa sila sa dakong pagsulay. So kailangan na ang atong kinabuhi, bisan pa man naata sa mga pagsulay, mo reflect ang pagkamaayo ug ang pulong sa Ginoo nga atong gitindugan. Example, kung naata sa mga kakulangon ug naata sa dakong pagkinahanglan sa ato ang kinabuhi,
ato dayong kuptan ang pulong sa Ginoo nga nagaingon sa Philippians 4:19 that my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kita ang nagakapot o kita ang nagpamatuod nga tinuod jud ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Ato jud gitindugan nga tinuod jud nga ang Ginoo nga atong gialagaran will supply all our needs. Para makit-an sa mga tawo nga wala pa dinha sa Ginoo nga tinuod jud ang iyahang pulong. Kay bisan kita mismo makit-an nila sa ato ang kinabuhi nga tinuod jud kay kita mismo nagpamatuod ang atong kinabuhi nga nagadepende gyud kita sa Ginoo o ginasuplayan gyud kita sa Ginoo ug dili gyud kita kulangan sa Ginoo. In Matthew 5:16 nagasulti ang pulong sa Ginoo, let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father which is in heaven. Pasigaa ang imuhang kahayag ngadto sa mga tawo. Arise, shine into men. Nga ang mga tawo nga naa nakapalibot nimo, mutuog gyud sila nga tinuod gyud ang gisulti sa pulong sa Ginoo. God put light in us. Ang Ginoo nagbutang sa iyang kahayag nga ri kanato. Kahayag or reflection niya nga ri kanato. Reflection sa iyahang goodness of God. Maayo ang Dios, busa kita nga nangalagad kaniya, kitan nga mga tawo niya, maayo pud kita ngadto sa uban. Mutabang pud kita ngadto sa uban. It's a reflection of glory of God. Ang pagkamaayo sa Ginoo, ang glory sa Ginoo makita pud sa ato ang kinabuhi. Buutan ta mo abi-abi ta ngadto sa uban, mutabang ta ngadto sa uban, maayo ta ngadto sa uban. Kay nganuman ang Ginoo nga atong gialagaran igsuon matinabangon, maluluy-on ang atong Ginoo. O makita pod ang shining, no? Ang shine sa ato ang kinabuhi. Kay ang glory ra ba sa Ginoo, mo shine gyud baya. Mao na nakita mga Kristohanon kita nga nangalagad ngadto kaniya. Maka-attract pud ta sa mga tawo nga gikan sa ato ang dagway. Mo shine pud ta. Dili ba ta ingon nga dali masuko. Magkuan day magbagutbut day atong ang ato day mga nawong mag-ana dayon o mag-uulanon dayon kita naatay gibati naatay gi problema magulanon dayon ta magmurmur dayon ta dili kay nganuman nakahibalo kita nga ang Dios nga atong ginaalagaran kung aduna man tay pagkukulang tagbuon jud na sa Ginoo ug ihatag jud na sa Ginoo nga ri kanato kay sukad pa sa una wa jud ta gikulangan sa Ginoo. If we continue to read in Isaiah chapter 60 verse 19, it says, the sun shall no longer be your light by day, nor for brightness shall the moon give light to you, but the Lord will be to you an everlasting light. Dili lang ingon nga ang kahayag lang sa adlaw, dili lang ingon nga bisan pa man ang kagabion, di ba ang moon sa gabi man na siya ang kagabion maghatag og kahayag. Kung dili sa atong pagkatao, kung dili sa ato adyod nga kaugalingon adunay kahayag nga walay katapusan, mauto ang kahayag sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ibig sabihin, ang iyang pagkamaayo, it's a reflection sa ato ang matag usa ka kinabuhi. In Isaiah chapter 61 verse 1, in New King James Version, it says, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord Himself has anointed me. So ang Espiritu, ang gisulti din na sa Isaiah 61, ana ang Espiritu sa Ginoong Dios, anaa kanato, kanako, kanimo,
karon nga nagpaminaw sa ato ang tanan nga nagatuo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Anaa kanato kay siya nga Ginoo, siya mismo nag-anoint kanato, kanimo, kanako, gi-anoint niya to preach good tidings to the poor. Nga musulti ta og mga maayong balita, og mga maayo nga mga panultihon, og mga panultihon nga makadasig ngadto sa mga poor. Dili ni siya ingon na literal na mga poor, kundi dili katong mga tawo nga nawad-an sa paglaom sa Ginoo. They are poor. Katong mga tawo nga di naganahan, nangaluyan na, dili naganahan, mudayeg sa Ginoo. Gi-anoint ka sa Ginoo nga musulti atong mga tawhana to preach good tidings, mga maayong balita ngadto kanila. Dili ang mga balita nga makapa-discourage, kung dili ang mga balita nga makapa-encourage ug makapabuhi kanila. Parehas anang Jesus loves you, Jesus cares for you, the Lord will provide for you. God loves you, God save you, God forgive you, God will supply all your needs. The Lord will love you with an everlasting love. He will supply your need. Ang katong mga pulong nga makapalig-on sa ilaha, mao na ang dapat nato isulti ngadto kanila. He has sent me to heal the broken-hearted. Adunay mga tawo, mga igsuon nga samaran ang kasing-kasing. Adunay mga tao nga dili na ganahan mabuhi. Adunay mga tao nga discouraged. Adunay mga tao nga disappointed. Ikaw, bilang anak sa Dios, nakadawat sa Dios, ikaw, mo'y gipadala sa Ginoo to preach them, to tell them about the love of God. Ikaw, mao'y mahimong kahayag nila. Mao gani nga niingon sa bersikulo kaganiha nga atong gibasa, that let your light shine before men. Na makit-an nila ang imong kahayag. Na makit-an nila nga sa imong kinabuhi, tinuod nga adunay Dios nga nagatabang kanimo. To proclaim liberty to the captives. Kabalo mo mga igsoon, adunay mga ubang tao dinha to proclaim, giingon sa atong gibasa, to proclaim liberty to the captives. Adunay mga tao nga gihikot ang ilang mga pagbati, gihikot ang ilang huna-huna. Di sila kabalo unsaon ilang buhaton sa ilang problema. Ang ilang pagbati, perminti lang naguol. Perminti lang aduna nagkaguol, naghilak ang ilang pagbati. Ang ilang huna-huna, perminti lang na discourage. Imo na siyang i-proclaim kanila nga ang Dios, nga ilang gialagaran, nga ang Dios mo palingkawas kanila sa ilahang gibati. Nga ang Dios muhatag kanilang paglaom. Nga ang Dios nahigugma kanila. And the opening of the prisons. Dili ni siya ingon na prisons nga physical na prisons, kundi ang imong espiritu na priso sa mga problema, na priso sa mga kagahapon, na priso sa mga kalisod nining kalibutana, sa mga problema nining kalibutana. Igsoon ingon ta ka, kung naa ka may problema karong orasa, kung ang imong huna-huna naggubot, kung ang imuhang pagbati na sakit, the Lord will deliver you. Andam ang Dios na mupalingkawas kanimo sa imuhang gibati karon. Just call the name of the Lord. Jeremiah 33:3, call upon me, and I will answer thee, and show you great and mighty things which you do not know not. Tawaga ang Ginoong igsuon. Karong orasa, bisag asa ka sa imong gihimutangan karon, tawaga siya. Duuli siya. Siya ang Dios nga dili mo talikod nimo. Siya ang Dios nga kanunay mo tabang kanimo. Siya ang Dios nga nilig-on kanako. Ug siya ang Dios nga mulig-on nimo. Ug dili jud kaniya pasagdan. To those who are bound by sins, kanira ba minsan mga sala magdula-dula sa atoa. Nakasala ta. Di na taganahan mo simba.
kay nakasala ta. Di na taganahan mo kanta sa Ginoo, di na taganahan mo daig sa Ginoo. Di na taganahan mo pasalamat sa Ginoo kay nakasala ta. Mutago na ta sa Ginoo. Sickness, kaning atong mga sakit minsan sa ato ang lawas, di na taganahan mo muadtog simbahan kay sakit na ay mga sakit sa ato ang lawas. Ingnon ta kaigsuon, ang Dios anda mo ayo kanimo, anda mo palingkawas kanimo. Ayuhon niya ang imuhang gibati karong orasa. Tawag ka niya. And sometimes we are bound by captivity by the enemy. Ang atong kaaway iya tang gina priso. Dili na ta makalingkawas kay ani na manggug ko. Ang atong kaaway iya tang ginaingnan, nagabutang siya og duha-duha sa atong hunahuna. Ani na manggug ko, dili na makasasala na jud ko, dili igsuon. Walay tawo nga makasasala nga dili pasayloon sa Ginoo. Andam ang Dios nga mopasaylo kanimo. Oppression. Ang oppression is to squeeze or to force or pressing down. Ginadown ka, oppression ka, ginadown ka kay ingon anak ka lang, mo dili ka kabalo sa mga butang. So ingon anak lang ka, wa ka nakahuman, ingon anak lang ka, pobre ka, ingon anak lang ayaw igsuon. Kay ang Ginoo bisag unsa ang atong kahimtang sa kinabuhi, gamiton baya ta sa Ginoo. Wala baya nagtanaw ang Ginoo ana. Siya ang Dios nga mugamit sa tao bisan pa sa kinaubsan. Basta naalang kay pagsalig nga na sa Ginoo, siya ang Dios nga mutabang kanimo. Dili og dili jud kaniya pasagdan. Mao gani na ako ning gitaytulan karon na rise up, tindog sa imong gikahimutangan karon. Do not be discouraged or do not be dismayed, for the Lord your God is with you, and He is willing to lift you up. Tabangan ka sa Ginoo. Sa 3 John chapter 1 verse 2, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Beloved, I pray that you may prosper, ingon ni Paul. Nagampo siya na ikaw madinalagon in all things and be in health. Sa tanang butang, bisan pa man sa imuhang health or sa imuhang panglawas, just as your soul prospereth. Bisan pa man ang imuhang kalag mo prosper o ang imong espiritu mo prosper. It's a promise na ang Dios nga atong gialagaran, gusto niya makitaan na ikaw malipayon, ikaw nangalagad sa Ginoo, ug ikaw malipay sa iyang mga panalangin nganha kanimo. Physically, makita nimo sa imuhang mga butang, sa imuhang mga panglawas na wala kay sakit, healthy ka, kay gipanalanginan ka sa Ginoo, kay giayo ka sa Ginoo. Spiritually, sa imuhang spiritual, pagpangalagad nimo sa Ginoo, dasig, kapirminti, mangalagad sa Ginoo, ganahan ka mangalagad sa Ginoo, ganahan ka mo kanta kaniya, ganahan ka mo ampo, ganahan po ka mo basa sa pulong sa Ginoo. Emotionally, lig-on ang imong pagbati, dili ka dali matandog sa mga butang ning kalibutan na. Dili ka dali ma-discourage. Igsuon, ayaw ka discourage. Huna-hunaon nato perminti nga ang Dios andam mutabang kanato. Rise up, tindog igsuon. Kay si Lord, tabangan jud kaniya. Giingon pa din na igsuon sa Jeremiah 29:11 and 12. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. If you call me and pray to me, I will be found by you. If you seek me with all your heart, I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel. Igsuon, tawag sa Ginoo, the God of Israel.
Kabalo siya kung unsa ang plano niya para sa imuhang kinabuhi. Kahibalo siya sa mga butang nga dili makapasakit kanimo. Ang gusto lang niya na kanang mutawag ba ta kaniya, muampo ta kaniya. Gusto manggod na ni Lord makadungog sa imuhang tingog. Gusto manggod ni Lord na magsik ta sa iyaha, na hunger ta sa iyaha. Kay si Lord na alam man na siya kanunay. Gusto niya na pangitaon jud nato siya. Kay niingon ba ang iyahang pulong, if you seek me with all your heart, I will be found by you. So makit-an jud nato siya. Isatisfy pagyud ta sa Ginoo. Dili jud ta pildido igsuon kung mangalagad ta sa Ginoo ug mangita ta sa naong sa Ginoo ug mangita ta sa pagkamatarong sa Ginoo. Thus says the Lord your God, my God and our God. Ang Dios na atong gialagaran igsuon, buhi ug dako, arangan nga makatubag sa tanan natong mga pag-ampo, arangan nga makabuhat og mga dagkong milagro sa imong kinabuhi. Tawag kaniya. Imo na bang nasinati ni sa imuhang kinabuhi? Nga nitawag ka sa Ginoo? Ug imong nabati? Ug imong nasinati ang pagkamaayo sa Ginoo sa imuha? Kung wala pa igsuon, now this is the right time for you to call upon the name of the Lord. Dili gusto si Lord na mabandage ta sa sala, makaptive ta sa sala, ma-depress ta, maugani na iyang ihatag ang atong mga panginahanglan. Kay di siya gusto na ma-depress ta, di siya gusto na magka-problema ta. Mauon pud nga iyang tagaan ta niyag maayong panglawas, kay dili siya gusto na magkasakit ta. Iya pud ang tagaan og maayong huna-huna, na makahuna-huna sa mga dagkong butang, sa mga maayong butang nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. Igsuon kung makita lang nato ang heart sa Ginoo, kung unsa ang iyahang pag-atiman sa iyahang mga anak, kanato, kanimo o kanatong tanan. Ma-amaze ka sa mga plano sa Ginoo kay daghan kay siya gusto buhaton sa atong kinabuhi. Kana kung magpailawom ta ngadto sa iyahang mga saad, magpailawom ta ug maminaw ta sa iyahang pulong ug magbasa ta sa pulong sa Ginoo, makahibalo ta sa mga butang nga mga tinago sa Dios. Tindog lang, stand firm, salig sa Ginoo, whatever happens, unsa man ang mahitabo, daghan gani na mag-ingon nga ni mahal na ang tanan karon. Tinuod ni mahal na bitaw ang tanan karon. Pero igsuon, bisan pa man sa kamahal sa tanan karon kay ang gasolina ni taas na, pero mas taas ang gugma sa Dios sa imuha. I-provide kaniya kay anak kaniya nga nisalig kaniya. Dili og dili kaniya pasagdan og dili pug kaniya kawang. Giingon pa dinha sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, immovable, tindog og kanang dili ba matarog, tindog nga malig-on ngadto sa Ginoo. Kay ang Dios nga atong gialagaran, dako ug buhi. Ang iyang kamot kanunay abli para mutabang kanato. Always abiding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kitang mga tawo nga nagapamuhat nganha sa Ginoo, our labor is not in vain in the Lord. Siguro moingon ka, dugay naman ko nangalagad sa Ginoo. Dugay na ko nga nituo sa Ginoo. Pero ang akong mga pag-ampo, wala paghihapon natubag sa Ginoo. Igsuon, I tell you, if you continue to pray and if you continue to believe sa pulong sa Ginoo, that He will answer your prayer. Now, this is the right time for you to accept whatever you pray in the Lord, it will be yours. Kay ang Ginoo andam sa pagtubag sa atong mga pag-ampo.
ang iyang mga panalangin andam nga ibukbo nganha kanimo sa kanunay. Nagtan-aw siya sa iyang mga kaanakan. Wala niya gipasagdan ang iyang mga anak. Hilabi na gayud katong mga anak niya nga nituo ngadto kaniya. Amen, igsoon. Salamat kaayo sa imuhang pagpaminaw karong orasa nga naa ka dinha na minaw. Igsuon, dili sulagma kung ngano ka nakapaminaw karon, kung ngano ka nakatan-aw karon, kay ang Ginoo adunay dakong plano sa imuhang kinabuhi. Gusto sa niya nga karong orasa ang imong pagtuo nganha kaniya muhugot. Ang imong pagtuo nganha kaniya mudako. Kay ngano man, siya nga Dios andam nga muhatag sa imong mga giampo ngadto kaniya. Ayaw kawala og paglaom. Dugay na ang imong mga pag-ampo. Nakit-an na sa Ginoo. Iya nang ihatag nganha kanimo. Basta kung moampo ta sang-ayon sa pulong sa Ginoo, sang-ayon sa kagustuhan sa Ginoo, walay butang nga idili niya sa atoa. Iya gid nang ihatag nganha kanato. Igsuon, gipalangga ka sa Ginoo. Karong orasa batia ang gugma sa Ginoo nganha kanimo. Hinumdumi ang mga butang, mga dagkong butang ug gagmayng butang nga iyang gibuhat sa imong kinabuhi. Ayaw siya hikalimti. Uban na siya kanunay sa mga plano nimo sa imong kinabuhi. Salig kaniya sa kanunay kay siya anaa kanimo. Dili gid siya mobiya kanimo. Daghan ng mga tao igsuon nga nagtestimonyo, no, bisan sa simbahan madungga nato nagtestimonyo nga ang Ginoo naghatag sa ilang mga pag-ampo, gigrant ang ilang mga pag-ampo. Kung isa ka ato na gusto nimo na imong mga pag-ampo i-grant sa Ginoo, ihatag sa Ginoo, sugdi karon igsuon, palangga kay ka sa Ginoo. Walay butang nga iyang idili sa mga tao nga iyang pinalangga. Iyang mangganing gihatag ang iyahang kaugalingon. Iyang gihatag ang iyahang dugo. Giula niya iyang dugo aron sa pagpasaylo, kahinluan sa atong mga sala. Sa unsa pa kadako imuhang nabuhat nga kalapasan sa Ginoo, pasayloon ka sa Ginoo igsuon. Balik kaniya, tawag kaniya, magampo ta. Ginoong Dios, salamat Ginoo karong orasa. Salamat Ginoo Lord God kay nabati namo Ginoong Dios ang imuhang gugma sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat Ginoong Dios kay sa makausap pa pinaagi ni aning mensahe Ginoo na pahinumdom na usab kanamo Ginoo ang imuhang gugma ngari kanamo ug sa matag usa kanamo. Salamat kay ikaw ang Dios wala ni biya kanamo. Ikaw ang Dios sa kanunay anaa nga nag-atiman ug nagpalangga kanamo. Salamat sa imong gugma sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung ikaw karon igsuon nagbati og kaluyahon ug imong gihuna-huna nga murag di naman ko makatindog ani ako ang problema. Murag gibugatan naman jud ko sa ako ang mga problema karon. Ampo ta igsuon ang Dios nga atong gialagaran nagbuhat sa langit ug sa yuta dako ug andam motabang kanimo. Gusto ko na mo ampo kanimo. Iduko ang imuhang ulo, gipiyong ang imuhang mata. Ginoong Dios, salamat karon sa akong igsuon Ginoo Lord God. Imo siyang nakit-an, nakahibalo ka kaniya Ginoong Dios. Nasayod ka sa iyahang kinabuhi. Ginaduol nako kanimo ang akong igsuon karon nga nagkaluya Ginoo Lord God sa iyang pagpangalagad kanimo. Nagkaluya Ginoo Lord God tungod sa iyahang mga problema. Hikapang iyahang kasing-kasing, hikapang iyang huna-huna, liguna siya Ginoong Dios. Tabangi siya Ginoo nga makatindog siya, makabarog siya sa iyahang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi Ginoong Dios. Salamat Ginoo Lord God nga ikaw nga Dios nga dako nasayod ka sa iyahang gibati karong orasa. Nasayod ka sa iyang gihuna-huna Ginoo Lord. Tanduga siya Ginoo, liguna siya
Ayuha siya, Ginoong Dios, kung aduna man siya gibati karong orasa. In Jesus' mighty name, by the blood of Jesus, salamat kay Ginoo, kay nakakita ka kaniya, sukad sa una hantud karon, ug ikaw ang Dios nga dili mo biya kaniya. Sa pangalan ni Ginoong Jesus, Amen ug Amen. Igsuon, you are now healed in Jesus' name. You are now free in Jesus' name. And all you have to do is to stand firm in God's Word. Mga igsuon, it's time for us na mag-communion. If you have that condiments in your home, magsaulog kita sa communion. Shall we all pray? Father, thank you Lord God sa mga pulong nga among napaminawan karong orasa. Salamat Ginoong Dios nga among sa ulogon Ginoo ang balaang panihapon Ginoo Lord God. Na imuhang gibuhat kauban ang imuhang mga disipulo. Thank you Lord God sa imong pagkamaayo. In Jesus name, Amen. For after the same manner, when our Lord Jesus Christ took the bread, and when he has given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Father God, thank you for your body that was broken for us. Thank you for your body, O Lord God, nga mao'y nidawat sa tanang kasakit, tanan Ginoo Lord God na mga pagbiay-biay, tanan Ginoo Lord God na mga latos Ginoo Lord God. Unta kami Ginoo Lord God ang maparusahan Ginoo Lord God sa mga sala na among nabuhat. Pero giako nimo ang tanan. You took the shame for us, O Lord God. Salamat sa imong pagpalingkawas kanamo sa tanang kasakit, sa dakong kasakit. In Jesus' name, Amen and Amen. Shall we eat the bread? And after the same manner, he took the cup, and when he has given thanks, he lifted it up and said, "This is the cup of my blood, the blood of a new covenant in my name. For whenever you eat the bread and drink for this cup, ye do shew the Lord's death until he comes." Shall we pray? Father God, thank you for this cup of a new covenant in your name, O Lord God. Thank you, Lord God, that through this blood, Lord God, we are being forgiven sa tanang sala, Ginoong Dios, na kami unta ang maparusahan, Ginoo. Kami unta, Ginoong Dios, kay amo man ang binuhatan, Ginoo. But you took the shame for us. Ug pinaagi ni ining imong dugo, Ginoong Dios, na hinduan kami sa tanang sala, O Lord God. Naayo kami sa tanan namong mga balatian. Every single cells in our body, O Lord God, is being healed, O Lord God. Thank you, Lord God, na kami karon Ginoo Lord God, wala na'y sakit. We are set free for all the disease. And we thank you, Father, for what you have done in the cross of Calvary. Pinaagi kanimo ug diha lamang kanimo kami na ayo Ginoo ug wala na ilain pa. Ug salamat usab sa kapasayloan sa among sala. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Shall we drink the cup? Lord, thank you for what you have done. Thank you for your love. And thank you, Father God, sa tanang butang nga imong gibuhat. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga igsuon, dito natapos ang atoang Saturday evening service nato. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, salamat sa inyong pagtan-aw sa kahanginan. Ako mong inviteon ugmang adlaw Domingo na mag-attend sa atoang church service dito sa New Covenant in Christ sa San Pedro Extension at bang sa Silangan. Ang atoang church service mag-start at exactly 9:30 a.m.
nang hinaut ko na makaadto mo, and thank you sa inyong pagpaminaw karon. Bye and God bless you.